meron na tayong Racing Boy ng caliper, E-series ng Racing Boy na caliper, at saka meron na rin tayong bracket. At subukan na natin ito sa ating motor, kakabitin natin. Ito na yung ating so di pa to talaga totally nakakabit. Ayan, tinanggal ko yung brake pad dyan, tinanggal ko kasi medyo may konting adjustment tayong gagawin sa pagkatinignan na to. Ano kung makikita at matama kasi bandari dito pagkasi nagad to. Ayan, kailangan matabasan lang, konting-konti lang siguro dito. Ayan, para sakto lang, swabe lang. Alright, ito na. Okay na to, so wala nang sayad. Wala nang sayad, so fit muna tayo. Wait. Okay, ito na. Ayan. Kapogi naman, kapogi. Ayan siya. Ngayon, kakabit tayo ng ito, Racing Boy na caliper, 2-pot caliper sa harapan. May bracket na, naikabit na siya. Palitan na natin yung stock natin. Mamaya rin mapaliwanag ko sa inyo bakit 2-pot lang ang ginamit natin. And siguro sabihin ko na rin bakit bakit kayo kailangan gumamit ng 4-pot or mga ganun. Paliwanag natin mamaya. Tara. Ready tayo ng itong tubig para kung sakali tumapon yung brake, yung fluid sa ating mugs or sa may paint, bubuhusan natin agad kasi para hindi masira yung paint ating mugs, Tanggalin muna natin. Okay. Ito Racing Boy rin na brake pad. Okay pa to. Napakakapal pa. Kinasira pintura. Gago, mali ayos na yan. Bubungut. Re-repaint na lang natin ulit. Tangahan lang. Huwag yun ang tutularan yun, para hindi masira yung mga pintura ng caliper. Kailangan pa. Ayan. May bracket dito. Ibibenta ko pa. So, ayan. So, nakikita nyo ganyan siya. Ayan, ganda. Ang tsura niya. Siraran talaga to tanga-tanga Pero huwag nyo na muna pansinin, ito hindi naman talaga JVD yan. Ano lang yan. Ayun nga, pininturahan ko lang. Ito importante ngayon. Maganda yung pagkaka-fit, CNC, ARM. Ito pala, ARM. Dito lang medyo sa caliper tsaka dito. Medyo may tayo dyan, may mga tinabas, sabihin natin tinabas. Konting-konti lang, sobrang konti lang. Kaya ng liha. Ayan. Magbe-bleed na tayo na to. Yes. Ayan, tumulo na siya. So, nagdire-diretso naman na. Ayan, split na.
Ulitin nyo lang yung proseso, papapil yung lever, buksan nyo yung bleeder, and then sara, then pop ulit. So ikot-ikot lang yun, ganun lang, hanggang sa mararamdaman nyo na parang tumitigas na to. Hindi, check nyo rin palagi kapag nag-bleed kayo, check nyo rin palagi pinaka fluid kapag mauubos na, salinan nyo na rin agad para di na tumagal, kasi pagka naubos yun, syempre posible na makakuha pa rin siya ulit ng hangin at tatagal yung proseso nyo sa pag-bleed. Tapos na rin, okay na, okay na to, okay na rin yung ating caliper mismo. Ayan, Racing Boy, tapos ARM yung host natin. Sana soon mapalitan pa rin. Bakit tayo nagpalit ng caliper, no? So okay naman yung stock, wala naman din ako masabi doon. Testing na natin siya, matagal na, at okay na okay yun para sa akin. Pero syempre still upgrade, pag-upgrade ng brake is malaking factor din yan para sa natin, para sa ating safety, diba? And also yung gulong, syempre kahit gano'ng kakapit yung brake mo, pero kung mahina naman kumapit yung pinakagulong is wala rin. So mag-i-skid lang at potential na mag-step lang ka pa rin. So yun, bakit 2-pot or Racing Boy na A-series lang yung ginamit natin? Unang-una sa lahat, ito ang sabi nga ng iba, ng karamihan, kapag ka daw ikaw ay naka 12mm na 12.7mm na master, ang kaya lang niyan ay 1-pot at hanggang 2-pot. And then kapag ka 14mm na master pataas, doon ka mag 4-pot na. Actually sinabi ko na rin to dati na merong Pascal's theory or Pascal's principles na kahit anong pressure na gawin mo dito, kahit anong size pa niyan, is same pressure na mapupunta dun sa pinaka kabilang side niya. So kasi usually yun sa Pascal's theory o theory, ginagamit siya sa mga hydraulic pump para may angat yung sasakyan. So yun nga, kahit maliit yung pang pump nila pero naaangat nila yung sasakyan. So ganun lang yun. Pero sa mga beginner, para hindi ka malito, pwede mo rin sundin yung karamihan na sinasabi nga nila. Pwede kang mag 12mm tapos na 12.7mm sa master, then partneran mo ng stock o kaya 2-pot na caliper. Then kapag ka nagtaas ka 14mm pataas or 17mm na master, 4-pot na caliper na ang kapares niyan. So ganoon lang, para hindi na rin kayo malito. So susunod na ito, testing na rin natin tong preno na to, no? Meron tayong record before at compare natin yung before na yon dito sa bagong 2-pot. So parang caliper naman ang pinagkaiba natin, from 1-pot caliper to 2-pot caliper. Susunod natin yung video. So till next episode, see ya, bye bye.